Direct lang. Okay. Sige mga kababayan. Pero, eto na. Eto na nga twist dito. Dahil nga habang nagsasalita po itong si Gloria, kami syempre, ako, ang inyo pong banglingkod, nakatanggap din po tayo ng mensahe, magkakaroon ng press conference itong si Sara Duterte, which is yung sinasabi nyo po kanina, bago tayo nag-start katatapos lang, delay na po yon. Hindi na po yun yung live interview na press con ni Sara Duterte. It was happened around 2 o'clock in the afternoon. Because of this hearing mga kababayan, yung paglabas po ni Gloria, mukhang itong si Sara Lustay, biglang lumabas. Ito po yung kanyang sinabi. Dahil nga po, nadadawit na ang kanyang pangalan, na siya daw po ay nagbibigay ng 50,000 pesos every month inside the envelope, ay ito po ang sinabi ni Sara Duterte. Oh. Merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning. A DepEd project. She believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Teka, sumasagot ka ba talaga? Parang hindi. Parang hindi ka sumasagot kasi you already gave your statement saying that there was no misused funds. Pero according to COA, mga kababayan, merong notice of disallowance, merong mga misused funds. Now, kung ang sasabihin nila, there are 6 months para makapag-submit kami at ipasa lahat ng kasagutan. Utya mga kababayan, ito binubugbog na kayo sa social media, patatagalin nyo pa ng 6 months bago kayo mag-appeal. Ayos yan. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence. Oy, she was let go daw because of the loss of trust and confidence. Bakit nga nasabi ito, mga ka-GP? Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Okay. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin. Mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits. Diba? Okay, sige. Naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelyido nun, Villar. Meron niyang paper trail. Hoy, meron daw paper trail. Yan pala yung sinasabi ni Ma'am Ina Batalya kanina. Ma'am Ina, paramdam ka naman. Yung multo nagpaparamdam, ikaw ayaw mo. Buhay ka pa, huwag kang mag-alala. Masasaksihan mo pa matatapos ni Pangulo ang kanyang pagiging presidente. Magparamdam ka lang dyan. At dito, kanina nabasag na kita, meron pa akong kasunod.
Oh. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Oy, ito tandaan niyo yung point na yan. Hiniling daw ni Gloria na wag na siyang kasuhan. Parang ganon, ang lumalabas, mag-retired na lang ako. Diba? Oh. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled. Okay, mga kababayan, stop tayo dyan. Granting. Sabihin natin totoo yung sinasabi ni BP Sara. Makinig ka, Mamina Batalya. Sa pagkakakilala nyo kay Sara na pagkabratinela, pagiging matigas, pagbibigyan niya yon na may problema, syempre mga kababayan, sa pagkakataong ito, tandaan po natin, ipit na ipit ang pangalan ni Tambalustay. Ipit na ipit ang kanilang pangalan ng mga Duterte ngayon. 'Di ba? Lahat ng mga pahayagan, lahat ng social media, talagang sila ang binabanatan. Kung titingnan nyo po yung pattern, this will be the right time na ibinigay sila sa kanila ng pagkakataon. Kung totoo po yung sinasabi niya na itong taong ito ay nag-solicit using her name, and that's amount is 16 million. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Mga kababayan, BP Sara can actually pointing fingers at her para malinis yung pangalan nila. Pero bakit ito pinagbigyan? Dahil lang sa hiling na matanda na ako, mag-retirement na lang ako kaysa kasuhan, parang ganon? Hindi yan pa sila papayag. Siyempre, unang-una, kilala nyo yan. Para hindi sila madiin sa mga nangyayari. They can pointing fingers dito kay Gloria at pasagutin lahat, mga kababayan. Ipakukulong nila yan. Hindi nila papayagan na ito ay makalaya lang. Hindi nila papayagan na ito ay hindi maging accountable sa mga bagay-bagay. Do you believe? Do you agree? Napapatawarin ito ni Sara Duterte ng ganun-ganun na lang? Simple lang lagi kong sinasabi. Mga ka-GP Natics, kung natatandaan nyo, sabi ni Glenn Chong, nandaya sila PBBM, etong si First Lady Liza. Pero after a year bago nagngaw-ngaw nung wala siyang nakuhang pwesto. 'Di ba? At nagtataka tayo, he's a lawyer, bakit wala silang pinapile na kaso against Liza, against dito sa tawag dito sa COMELEC kung meron talagang dayaan na nangyari. 'Di ba? Again, mga kababayan, abogado siya. Abogada rin si Sara Duterte. At bakit hindi niya kinasuhan itong si Gloria Mercado? 'Di ba? So isa lang ibig sabihin yan. Yung kanilang mga sinasabi either kwento-kwento lang, gawa-gawa lang, or mga kababayan, yung kanilang ebidensya, kung may ebidensya man, that will not going to stand in the court. 'Di ba? Yung kanyang substantial evidence is not enough para manalo sa kaso. Ganun lang yun. Kaya wag po kayong sorry, Ma'am Ina Batalya, pero wag pong sarado ang utak. Ha? Paper trail. May paper trail pala kayo eh. Kung you are sure enough 100% that paper trail magpapakulong dito sa isang taong to, do you think magba-back out ka pa? You know the fact that this moment, pwedeng itong magpaangat ng iyong survey, magpaangat ng trust rating mo, di ba, ng satisfaction rating mo. Kasi,
kinalaban mo yung mga taong gumagawa ng mali. So why don't you did it? 'Di ba? Bakit hindi mo ginawa? So ibig sabihin, wala kang tiwala doon sa sinasabi mo. 'Di ba? Oh. Ganun lang 'yon, mga kababayan. Hindi, Diyos ko, Sara. Yung mga DDS lang naman ang maloloko mo. Hindi kami ganun. Oh, tuloy natin bago sasagot itong si Gloria Mercado. Former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. In my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC. Anak ka ng tinapa, wala, sabi niya, hindi, factual lang daw siya. Hindi raw siya titira ng personal. Ito, wala naman ng kinalaman to, mga ka-JP. Sa totoo lang, malayo na to. Kung meron silang siraan at tirahan ng mga kapwa niya, labas ka na doon. Sa totoo lang. Of education, bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Munsayag, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami... Ang hilig talaga nilang mag-ad hominem, no? Hindi, actually, ako, wala nang kinalaman yan Dapat mag-stick tayo doon sa issue. Ano ba yung issue? Yung sinasabi sa'yo na ikaw ay nagbibigay ng pera, 50,000 every month, as suhol. Di ba? O kung hindi man suhol, ano ang tawag natin dyan? Hindi pwedeng allowance yan. Hindi pwedeng ito ay tawag balato. Hindi pwedeng ganun. Saan balato? Nanalo ka ba? Nanalo ka sa loto? Saan ka nanalo? Hindi pwedeng talagang sorry pero ang magagamit lang talaga natin dito, indirect or direct, bribe talaga yun. 'Di ba? So, wala na siyang matungkulan tungkol sa bagay na yan. Sabi niya ganon, tinanggal lang yan kaya galit sa akin. Kasi naka 2 points siya. Dahil nahuli ko na ito ay gumagamit sa aking pangalan, nagsusulisit ng worth 16 million. Bakit di nyo pinakulong? Mga kababayan, unang-una, ano ang problema? Ano ang magiging kaso nitong si Gloria Mercado, hindi Romero Gloria Mercado, if ever na talagang totoo yung sinasabi ni Sara Duterte, pwede nilang kasuhan ito ng perjury. 'Di ba? Tapos hindi ko alam sa soliciting kung meron din doon, pero paggamit ng pangalan mo pa lang, siguradong perjury na 'yon. 'Di ba? Sigurado, mga kababayan, at marami pang iba. Pero bakit walang kaso? Bakit hindi nyo kinasuhan? Sa tipo ng mga Duterte, hindi nila basta-basta pinakakawalan ang kanilang mga kaaway. Sabi nga ni Duterte dati, mga kababayan,
Nako, kung kami pagkukumparahin nyo ni Sarah, ako sasabihin ko, oh, nasan na yung, nasan na yung suspect? Pag kay Sarah yan, oh, buhay pa ba? 'Di ba? Bakit buhay pa yan? Ganon ang katanungan. Kumbaga, ibig sabihin, mga kababayan, itong mga ito, mapagtanim ng galit. Itong mga ito, talagang kapag ikaw ay nabutasan nila, hindi ka nila basta-basta pakakawalan. So, ang tanong, bakit itong si Gloria ay hindi nila kinasuhan kung may paper trail? 'Di ba? Oh. Nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, Oh. hindi lang si Sabi niyang ganon, I think. I think. Mga kababayan, sa lahat ng mga reasoning, I think ang pinakamababaw. Kaya kayo, pag hindi kayo sigurado, wag kayo, talagang, kumbaga less sa pinaka-less, talagang bottom ang I think. Nako, yan ang pinaka-worst sa worst ng statement. siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Aha. Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 15 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, O, di ba maliwanag pag nanakaw yun? Maliwanag yun ay perjury pero pinakawalan. Okay, so wag na natin nanuhin yan si Sara Duterte.